Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaki. Alright, musta na po kayo mga kapatid? Talagang mahaba-habang panahon po na hindi po tayo nakapag-upload. At itong aming pambot, ito, naka-standby po ito ng mga mahigit sa isang buwan. Kasi may project po na tinapos si Yoyo. At ako naman, kasalukuyan ako nag-aaral ng welding. At sa ngayon, kasalukuyan pong na-stop yung aming training ng welding kasi po sa MGCQ dahil sa Virant virus. Sa bidyong ito mga kapatid, ibibigay ko po, ipapakita ko po sa inyo ang mga paraan kung paano po maiiwasan ang kati sa ating fiberglass na pambot. At isa po pala sa inaayawan ng mga ibang mangingisda na ayaw nilang gumamit ng fiberglass na pambot dahil po ito ay nagkakaroon ng, kumbaga term sa Bisaya ay nagkakagid. Yan, nagkakaroon ng kagid ang mga mangingisda. Kasi ang prinsipyo po ng fiberglass mga kapatid, once yung hibla o yung strand ng ating fiber mat, yun ay nakadikit sa ating balat, lalo na pagbasa, talagang mangangati po tayo. For this video, ito po ibibigay at ituturo po namin sa inyo kung paano po at anong dapat gawin, lalo na sa mga nagbabalak gumawa ng fiberglass na pambot o sa bibili ng pambot. Dapat po isaalang-alang ninyo at sana po makuha ninyo ang pinakapunto ko po, nang sa ganon ay hindi po tayo magkaroon ng skin disease. Sa mga mayayaman, kumbaga ang term sa kanila is skin disease. Ngunit dito sa amin, lalo na sa kumbaga mga ordinary people lang, yun, nagkakaroon ng kagid. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Alright mga kapatid, pasensya po kasi ang actual na bidyong ito, hindi po ito kadugtong nung nauna yung intro natin kasi po sa kasamaang palad na-delete po yung aking vlog kahapon dahil napuno na pong storage ng aking cellphone kaya na-delete po. Ngunit ganun pa man, gusto ko pa rin ipagpatuloy ang vlog na ito nang sa ganun ay maiparating ko po sa inyo kung ano po ang kailangan natin para po yung mag-ooperate o tao na sasakay dito sa ating fiberglass na pambot ay hindi po makaka-encounter ng pangangati o yung tinatawag na kagid dahil sa ating fiber mat na posibleng lumapat sa ating balat at ito ay nakakabigay ng skin disease. So mga kapatid, ang gusto ko pong i-emphasize sa inyo ay patungkol po dito sa ating fiberglass na pambot. Sa kagaya nito, kung nakikita nyo po, ito po yung tungtungan ng driver at saka yung sasakay ng pambot. Ang mangyayari po pag kagaya nito, madalas kasi ang ginagawa ng iba, pagkatapos kagaya nito, tapos na po yung ating fiber mat at saka yung ating resin. Ang ginagawa nila, ginagamitan nila ng liha para maalis yung mga bukol-bukol o lubak-lubak. Tapos, pintura agad. Yun po mga kapatid, okay lang po yun kung matatawag natin na talagang kapos po sa budget. Ngunit kalaunan po, pagdating ng araw, once na baklas o natukla po yung pintura, yan po kasi ang realidad ng pintura. Once nababad yan ng matagal sa araw at sa init, o sa ulan at init, nagkakaroon yan ng crack at nababaklas. At yun, lalabas uli yung ating fiber mat na may resin. Doon po mai-encounter yung pangangati. Kasi kagaya nito, kapag bubuhatin nyo ang pambot o bangka na kagaya nito, talagang ma-encounter po yung pangangati. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo ngayon ay paano po natin kumbaga mabigyan ng antidote yung ganong sitwasyon para hindi na po mangangati yung pasahero at yung driver ng pambot. Ang gusto ko pong ipakita at iparating sa inyo mga kapatid, ito na po yung pag-apply ng Micromix o Microsphere. Ang pinakapangalan niya talaga doon sa pamilihan ay Microsphere.
Yun, yung powder na nasa cellophane. Ang kahapon kasi yung na-delete mga kapatid, dito po yun, itong pag-apply namin. Yan, tapos na po yung lagyan ng microsphere o tapos na yung batakan or masilya. Masilya or batak yun o, mura na yun o. Ayan. So ngayon yung ginagawa ni Yuyo, yan po yung ginawa niya ng masilya yung ating pambot. Yan, microsphere po ang gamit na yan. Ang paghalo naman yan ay madali lang, kagaya nito. Maglagay ng premix na resin, tapos lalagyan mo ng powder na microsphere. At ito na ang resulta. Nasa sa iyo na po, depende po sa iyong pag-a-applyan. Kagaya niyang ginagawa ni Yuyo, kailangan niya ng masyadong malapot, hindi yung parang tubig. Kasi pinuporma niya po yung ating batsula para magmukha po siyang kahoy. Ayan, kung nakikita niyo po. Pero yung ginamit niya dito, itong dito sa ating parka, hindi po ganyan kalapot. Kumbaga basa po ng kaunti. So, doon po sa kapatid natin na nagtatanong na para saan po yung microsphere, ito na po. Hindi ko po ito na-emphasize at hindi ko po ito napakita sa inyo noong part 1 kasi hindi pa kasi yun applicable doon sa mga panahon na yun. Pero sa ngayon, yan. Kung nakikita nyo po, bilog kasi dito sa bilog kasi. Kasi yung ating fiber mat, hindi po siya pwede sa square. Kaya bilog ang dyan. Pero ngayon, kita nyo naman, kanya pong pinuporma na parang kahoy na 1x2. Yan, kung nakikita nyo po, para na po siyang kahoy, hindi na po siya fiberglass. So ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na hindi na po lalabas yung hibla ng ating fiber mat kasi matatakpan na po siya ng ating masilya. Bahan mga kapatid, kung wala pong budget, kagaya nito, kukunin lang itong parang mga dahol-dahol o parang gaspang, tapos pintura na, posible po talagang mangangati ang pasahero at sasakay ng ating fiberglass na pambot. Kasi talagang nababaklas po talaga yung pintura mga kapatid. Kahit itanong nyo pa yan sa mga expert, talagang nababaklas talaga yan dahil hindi po yan talaga magtatagal sa araw at ulan. Okay lang kung sa loob ng bahay, dahil hindi yan naulanan at nainitan, tatagal po yan. Pero sa kagaya nitong pambot na talagang wala po itong takip, kung may takip man, para lang po sa pasahero, pero hindi talaga sa kabuuan ng fiberglass na pambot. So, para yung pasahero or driver na sasakay nito ay pwede siyang magbikini. Ito po ang gagawin nyo. Magmasilya kayo ng microsphere o premix. Ganyan lang po ang paghalo. Yan ang ginagawa ngayon ni Yuyo. Nilagyan niya po ng hardener. Premix, nilagyan ng premix na resin, nilagyan ng microsphere or sa term ni mo ng microsphere ng micromix. Micromix, oh. Yun. Nilagyan lang po ng micromix o microsphere, tapos hardener. Yun lang. So pagkatapos nito mga kapatid, itong nakikita nyo sa bandang likod, itong body, yan yung kanyang parka. Pagkatapos yung ginagawa ni Yuyo, nililihaan po yan ng 30cb na liha. Tapos 60, number 60, at ang pangatlo ay yung 120. Saka naman itong ating primer epoxy. Yan. Kung nakikita nyo, ito na po. Yan. Wala na pong nakalabas na hibla ng ating fiberglass o yung ating fiber mat. Mata nagkahoy tuod. So sa ngayon po mga kapatid, ito na po yung aming kasalukuyang ginagawa. Kumbaga napahira na po ito ng ating micromix. Sa ngayon, ang ginagawa nila Papa at Yuyo, kanila na pong pinapatag yung mga bukol-bukol o lubak-lubak
gawa ng palita. At ang ginamit nila ngayon na liha, ito po yung number 36. Yan, malalaking grano po para madali na pong matanggal yung mga buhol-buhol o lubak-lubak. At pagkatapos nito mga kapatid, ay papaluapan pa namin ito ng 120, number 120 na liha. Ayan, unang pahid pa po ito. Ngunit okay lang kahit unang pahid, kung walang masyadong budget, pwede na po ito. Ngunit kung gusto talaga natin yung parang timplada ng mga yate o mga speedboat, maganda po nito ay papahiran pa ito ng pangalawang bisis para mawala po talaga yung mga curve. Pero sa ngayon, kasi maliit lang po ang ating budget, parang kulang tayo sa budget, kaya isang layer lang ang aming gagawin. Ngunit kagaya nito, hindi naman po nakalabas yung kanyang strand ng ating fiber mat. At ito makinis na po. Ayan. At ang pulbos po nito mga kapatid, o yung napino dahil sa liha, hindi na po ito makati. Yan, kung nakikita nyo, itong kagaya nito, yan, hindi na po siya makati. Hindi po kagaya ng pino na gawa ng fiber mat na talagang napakakati. Yan. Napuno siya ko ano? Habo na siya. Tapos nang maglagay ng microsphere mga kapatid, o yung nilagyan ng masilya, ay pinahira namin ito ng liha na numero 37. Yung ganito ang grano, 37 and then 60. At ang panglas ay yung 120. So yan na po ang naging hitsura. Kumbaga makinis na po. Kung nakikita nyo, may kaunting lumalabas na nakikita natin ng kaunti yung kanyang fiber mat, kasi yun po yung parang bukol. Kaya na niliha para po siyang lumabas. Ngunit hindi naman po yung pinakahibla talaga ng ating fiber mat. Ayan. So mamaya papahira na namin ito ng primer epoxy. Kumbaga yun talaga ang pinaka first coat na pintura para kapit na kapit talaga siya sa ating nilagay na masilya. Ayun. Tapos na po naming lihaan yung ating bangka. Sa ngayon kasalukuyan pong pinahira ni Yuyo ng thinner nga niya po niyo, no? Ng thinner kasi marami pong pino o parang pulbos dito sa ating pambot. So kanya pong pinahiran. At ang ititira natin mamaya yung primer epoxy. So ito po yung thinner para hindi masyadong malapot yung ating primer epoxy. Ito po yung idadagdag. At yun din ang ipinampahid. Kana mo kuan mo speedboat, iyo inanaan jud niyo. Bahiran jud. Para makuha man yang
Itong abog-abog. Abog-abog yun ba? Ito na makasuran laker. Ayun, Aw, lacquer thinner yung gamiton. oh. Kana dili na siya lacquer thinner. Murag po siya laker. Medyo patay ka mahal na kaysa laker. Para pintar ba yan? Sagon gini para pintar. Ano natatama? Yung aming gagamitin ngayon, yung epoxy primer. Primer epoxy. Ayan, kulay white. At yan po ang kanyang hardener. Kung iso ni siya diha puno. Puno. Mo na ko sa pamay dong dinagha usa ka gamitan. Kay mugahi man siya no bisan pagtabunan niyo. Gahi. Dahil papalit na container. Bana-bana lala siya. Gimana siya kan? Pwede naman ang hugbog. Nakainamutin niya. Hindi na kinanglahan na lang. Layaw naman. So yan na po yung first na pagpintura ng primer epoxy. At siguro mga 3 bisis namin itong pahiran. At pagkatapos ng 3 bisis, saka namin lilihaan ulit. At ang kasunod na ipipintura ay yun na pong kanyang kulay na aming gagamitin para sa bangkang ito. So ayun na po mga kapatid, na ipahid na namin yung microsphere at naipakita ko na po sa inyo kung paano po ang pag-apply nito. At sa ngayon, pintura na po namin yung primer epoxy. So patungkol po doon sa posibleng may encounter ng mangingisda o mag-ooperate ng pambot na kagaya nito, na yung tinatawag sa amin na kagid o pangangati, posible na pong hindi na niya ma-encounter kapag ginamitan nyo po ng ganitong sistema o ganitong paraan sa paggawa ng fiberglass na pambot. Talagang isa po yan sa inaayawan ng maraming mangingisda dahil ang fiberglass ay nagkakaroon po ng kagid ang gagamit ng pambot once na nadikit ang fiber mat o yung fiberglass na pambot sa kanilang balat. So ito, para na po itong prinsipyo ng mga speedboat or yung mga yachts. Yan, yung mga yachts na talagang yung mga ibang babae ay nakabikini lang at hindi po sila nagkakaroon ng skin disease o pangangati sa balat. Kaya yan po ang pinakamahalagang punto na nais ko pong iparating sa vlog na ito, kung paano po natin ma-minimize o mapipigilan yung pangangati ng tao na pwedeng sumakay ng ating fiberglass na pambot. So nasa inyo na po mga kapatid, kung pipinturahan nyo pagkatapos na magpahid or magawa yung fiberglass na pambot, pagpintura lang po ang gagamitin natin, pwede po yun. Ngunit sa kadahilanan nga na yung pintura ay posible pong mabaklas o matanggal, once natanggal yun, doon po ma-encounter ng mangingisda o yung gagamit ng fiberglass na pambot yung pangangati o yung tinatawag na kagid. So nasa sa inyo na po. Ang sa akin lang ay maitawid ko po sa inyo kung ano po ang pwede natin gawin para mapigilan yun.
So, mahaba-haba na po ng kunti ang vlog na ito mga kapatid. Sana po nakatulong at nakakuha kayo ng kaunting idea patungkol po sa paggawa ng fiberglass na pambot o yung tinatawag na unsinkable fiberglass na pambot. Sana po ay paki-like na lang po kung nagustuhan niyo po at nakakuha po kayo ng idea. At sa mga bago pala at ngayon lang nagawi sa aking channel, mga kapatid, sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. So hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye-bye!